Sa Korte Suprema, dadalhin ng isang mamabatas ang pagkwestiyon sa unprogrammed appropriation sa 2026 national budget na nakatakdang lagdaan bukas si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.793 trillion peso 2026 national budget. Sabi ng Grupong Bayan, ang budget anilay para lang sa mga kurakot na political dynasty, mambabatas, pinapaborang kontraktor at mga kapitalista. Sa National Expenditure Program pa lamang daw ng Pangulo, marami ng discretionary at lump sum item at mga allocable. Dinagdagan pa ito ng anilay pork barrel at patronage funds ng Kongreso. Tinukoy ng bayan ang 243 billion pesos na unprogrammed appropriations, 200 billion na soft pork na nakalagay sa mga programa tulad ng AIX, MAIFIP at TUPAD, bilyong-bilyong pisong halaga ng infrastructure projects at 11 billion na confidential at intelligence funds. Anila, kung may ilang item man na i-veto ang Pangulo, naniniwala silang ito ay para lang pakalmahin anila ang publiko, hindi para ireporma ang pambansang pondo. Kukwestiyonin din ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema kung may unprogrammed appropriation sa budget. Ipupush ko yun. Kung hindi ibibito ng presidente, yun para magkaroon na ng definite na decision ang Korte Suprema tungkol dito sa mga unprogrammed appropriations. Yan yung aking purpose na questioning yan sa Korte Suprema para kung deklarang unconstitutional, hindi na magagamit yan sa mga susunod pa. Napakalaki raw kasi ng unprogrammed appropriations o yung mga wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo. May mga inilagay dyan sa unprogrammed appropriations na dapat sana sa program appropriations na ilagay. Gayunman, sabi ni Erice, mas madaling bantayan ang 2026 budget. Ipinost naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Facebook ang summary ng 2026 budget ng Kamara. Dati na niyang kwinestyon ang 18 billion na nakalaan para sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga kongresista. Bagaman bahagi raw nito ay makatwiran, gaya ng pambayad ng supplies at utilities, malaking bahagi raw nito ay napupunta sa mga gastusing walang resibo kaya mahirap suriin. Ayon kay Leviste, nasa 47 million pesos ito kada kongresista. Kabilang aniya sa mga di kailangang resibuhan ay gastos sa biyahe, komunikasyon, training, scholarship, advertising, representation, at professional services. Hirit ni Leviste, kabilang ba rito ang sahod ng social media consultants o keyboard warriors? Umaasa si Leviste na ilalabas ng House Committee on Accounts ang detalyadong breakdown ng budget ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isa sa mga paboritong handa pag may selebrasyon ang Mango Float. At sa pagsalubong sa 2026, kanya-kanyang paandar ang mga netizen. Yan ang pampagood vibes ni JP Soriano. Taon-taon na lang, paunahang sumusugod ang ating mga kababayan sa mga pamilihan para bumili ng isang klasing biskwit na madalas pa nga ay ubusan. Samahan yan ng mangga, all-purpose cream at gatas. All set na para gumawa na ngayon tila staple ng medianoche, ang Mango Float. At this year, game face on na naman ang marami na parabang may Mango Float making contest. Kanya-kanya ngang lapag ang ating mga kapuso ng kanilang entries bago ang deadline noong December 31. Isang slice nga riyan, yung sa may bandang Samar. Ay teka, parang okay din pala yung sa may bandang Pangasinan. Itong entry kasi korteng Philippine map ang topping. Kunin na natin ang Visayas. Okay. Heto namang entry, sakto ang tema sa bagong taon. Lalo na ngayong Year of the Fire Horse sa Chinese Zodiac. Kabayo ang disenyo ng kanyang Mango Float na may nakaukit na 2026. Ang isa niyang entry may hint of kiwi fruit pa. Paskong Pasko naman itong entry na ang mismong Mango Float, hugis Christmas tree. Hitting two birds with one stone, itong isang peg na ginawang isa ang Mango Float at ang isa pang holiday staple na fruit salad. Pinagsama-samang mangga, fruit cocktail at grapes. Tipid nga naman. At heto pang isang tipid tip, ang Mango Float kasing ito, round cake topped with a whole slab of leche flan. Nako, hinay-hinay lang lalo na sa mga 30 na.
Ang entry na ito, luntian, animoy larawan ng simpleng buhay sa kanayunan. May mga puno, bulaklak at halaman. At bahay kubo, Pinoy na Pinoy. At speaking of flowers, hindi papakabog yan ang mga entry na tila mga bagong bloom na sunflower. Parang ang hirap naman atang lantakin yan sa ganda. Ito ring isang entry, parang gusto mo na lang titigan at pagmasdan sa sobrang ganda. Ang pattern, effort na effort. Pinagsama-sama itong mangga, gelatin at edible gum paste. Pero ang isang ito, ano yung sa'yo? Nakalagay sa mga cocktail at wine glass na may garnish ng lettuce, samgyup yarn. Sa pagpasok ng 2026, naway maging singkulay, singganda at sintamis na mga mango float na ito ang bagong taon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.